Charlotte Hornets, clutch layup at block, umusad sa play-in. 41 points ni Avdija, nag-angat sa Blazers sa matinding comeback kontra Suns para sa playoff spot. Curry versus Leonard, paano kaya matatalo ng Warriors ang Clippers? Si LaMelo Ball ay nakapagpasok ng layup may 4.7 seconds na lang sa overtime at na-block ni Miles Bridges ang attempted game-winning layup ni Davion Mitchell sa buzzer, kaya tinalo ng Charlotte Hornets ang Miami sa isang magulong simula ng NBA play-in tournament na nag-eliminate sa Heat mula sa playoffs ngayong araw. Nagtapos si Ball na may 30 points at 10 assists habang si Bridges ay may 28 points at 9 rebounds sa panalo ng Hornets sa kanilang unang postseason home game sa loob ng isang dekada. Nagdagdag si Coby White ng 19 points, kabilang ang isang turnaround 3-pointer. May 10 seconds pa sa regulation upang itulak ang laro sa overtime. Sa kabilang panig, nagtala si Mitchell ng 28 points at si Andrew Wiggins ay may 27 para sa Heat na nawalan kay Bam Adebayo dahil sa lower back injury nang matisod siya ni Ball sa second quarter. Sa kabila ng pagkawala ni Adebayo, nanatiling kontrolado ng Heat ang laro hanggang sa huling bahagi ng third quarter nang maipasok ni White ang isang bank 3-pointer at sinundan pa ng isa pang tres mula sa tuktok ng key bilang bahagi ng 10-0 run ng Charlotte. Si White na nakuha sa mid-season trade mula sa Chicago ay nakapasok pa ng isa pang tres sa huling segundo ng third quarter upang ibigay sa Charlotte ang 89-83. Pagkatapos, nakabuo ang Heat ng 102-95 na abante sa fourth quarter sa tulong ng dalawang 3-pointer mula kay Wiggins. Si Tyler Hero na may 23 points para sa Miami ay nakapasok ng paikot na corner 3 at pagkatapos ay na-turnover ni Ball ang bola sa backcourt at na-foul si Hero sa isang 3-point shot. Naipasok niya ang lahat ng tatlong free throws upang bigyan ang Miami ng 126-125 na abante. Pagkatapos ng timeout, umatake si Ball sa kanang bahagi ng lane at nakapagpasok ng leaning na right-handed layup upang ibalik ang lead sa Charlotte. Ang Miami, na wala ng timeout, ay mabilis na umabante. Ngunit hinabol ni Bridges si Mitchell at na-block ang kanyang layup attempt na nagpasimula ng matinding selebrasyon. Nag-flex si Ball sa midcourt habang nagdagsaan ng mga players sa isa't isa. Bibiyahe ang Hornets upang harapin ang matatalo sa laban ng Philadelphia at Orlando ngayong Huwebes para sa huling pwesto sa playoffs ng Eastern Conference sa Sabado. Hinahangad ng Charlotte ang kanilang unang playoff appearance sa loob ng isang dekada. Sa sumunod na balita naman, si Deni Avdija ay umiscore ng 41 points at ang kanyang 3-point play ang nagtapos sa pagbabalik ng Portland Trail Blazers mula sa 11 points na pagkakahuli sa huling quarter para sa panalo laban sa host na Phoenix Suns sa isang play-in game. Sa huling minuto, naibigay ni Jordan Goodwin ang lead sa Suns pero hindi niya naipasok ang free throw. Sinamantala ito ng Blazers, ninakaw ni Matisse Thybulle ang bola at naipasa kay Grant na nakadunk sa huling 0.6 seconds para maagaw ang panalo. Pinangunahan ni Deni Avdija ang Blazers sa huling yugto na may malakas na performance habang sina Jrue Holiday ay nag-ambag din ng mahahalagang puntos na may 21 points, 4 rebounds, 4 assists at si Grant naman ay may 16 points. Para sa Suns, nanguna si Jalen Green sa scoring na may 35 points at 5 rebounds pero hindi sapat para mapanatili ang kanilang kalamangan. Sa kabuuan, bumawi ang Blazers sa huli at tinapos ang laro sa malakas na run para makuha ang panalo. Tinapos ng Trail Blazers ang 4 na taon na pagkakatuyot sa playoffs at sisimulan nila ang best of 7 Western Conference Playoff Series laban sa number 2 seed na San Antonio Spurs sa susunod na linggo ng Lunes. Magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon ang Phoenix Suns na makapasok sa playoffs ngayong Sabado kung saan haharapin nila ang mananalo sa play-in game bukas sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers. Ang mananalo sa laban sa Sabado ang magiging number 8 seed at haharap sa defending champion at number 1 seed na Oklahoma City Thunder sa unang laro ng seryeng best of 7 sa susunod na linggo ng Lunes. Sa huling balita, haharapin ng Golden State Warriors ang LA Clippers bukas ng araw sa unang round ng play-in tournament. Para sa Dubs, simple lang ang pusta, manalo at umusad o matalo at umuwi.
Hindi paborito ang Golden State dahil mas mahina ang naging performance nila ngayong season kumpara sa Clippers, mas mababa ang record at net rating at pangit ang pagtatapos nila sa season. Samantala, mas maganda ang momentum ng Clippers at natalo pa nila ang Warriors sa huling matchup kahit wala si Kawhi Leonard. Dagdag pa rito, gaganapin ang laro sa home court ng Clippers kaya sila ang mas inaasahang manalo. Kahit mukhang may kalamangan ng Clippers, lalo na dahil mas malusog at mas nasa ritmo si Leonard kaysa kay Curry, may malinaw pa ring tsansa ang Warriors na manalo sa isang best of 1 na laro. Nasa Warriors pa rin ang pinaka-dynamic na player na kayang kontrolin ang takbo ng laro kahit limitado ang minuto. Pinatutunayan din ito ng kanilang record. Kapag playoffs, ang pinakamalaking bentahe ng isang team ay ang pagkakaroon ng pinakamahusay na player sa laro o serye. Si Curry ang pinakamahusay sa larong ito. Si Leonard ay isang all-time great at kahit sa yugtong ito ng kanyang career, napatunayan pa rin niya ang kanyang husay. Ngunit ang Clippers kahit mahusay ang coaching ay hindi ganoon kalalim ang roster at nakasalalay kay Leonard. Kapag umiscore siya ng 40 o higit pang puntos, madalas silang manalo ng malaki. Kapag napigil siya sa 20 o mas mababa, kadalasang natatalo ang LA. Kung may isang bagay na dapat pagtuunan ng Warriors, iyon ay ang pagpigil kay Leonard. At kung may isang taong kayang gawin iyon, si Draymond Green, medyo pabago-bago ang depensa niya ngayong taon, pero kapag nakatutok siya, isa pa rin siya sa pinakamahusay sa mundo at posibleng makuha ang ika-10 All-Defense selection. Kung seseryosohin niya ang matchup, makakatulong siya na mapigil si Leonard na siyang susi sa panalo ng Golden State. Mas naging balanse at malalim ang Clippers matapos ang trade kay James Harden. Ngunit mas umaasa rin sila kay Leonard. Ang pinakamalaking hamon ay kay Green sa pagdepensa sa kanya, kasama ang tulong ng kanilang mga big men sa ilalim. Nahihirapan ang Warriors sa turnovers ngayong taon at kadalasang natatalo kapag umaabot ito sa 16 o higit pa. Bahagi ito ng kanilang motion offense kaya mahalaga ang balanse, maging agresibo pero hindi pabaya sa bola. Kahit mababa ang turnover sa ilang laro, natatalo pa rin sila na nagpapakitang hindi lang ito ang susi sa panalo. Sa rebounds naman, may bentahe ang Warriors laban sa Clippers na mahina sa aspetong ito. Sina Curry at Brandon Podziemski ay tumutulong sa mabilis na transition offense. Kapag mabilis ang laro, mas epektibo ang Warriors at nahihirapan ang depensa ng Clippers. Bagamat mahusay sa tres ang Clippers, hindi sila basta-basta tumitira nito kaya mas mainam na pilitin silang umatake sa loob. Sa kabuuan, malas ang naging season ng Warriors. Ngunit matapos ang 4 na kampyonato at 6 na finals appearances, hindi sila aasahang makakakuha ng simpatiya. Gayunpaman, kahit gaano kakahusay, kailangan pa rin ng kaunting swerte sa playoffs. Naranasan na ng Warriors ang parehong panalo at pagkatalo dahil sa swerte. Sa isang larong do or die, ang kaunting swerte ay maaaring magdala ng malaking pagbabago